kung makapag-avail po kayo ng estate tax amnesty, no? Na malapit na po mag-expire yan, no? June 14, 2025 na lamang po. Kung makapag-avail po kayo niyan, ay malaki pong kabawasan ang inyong babayaran sa BIR in terms of penalty at interest charges. Kasi ang babayaran na lang ninyo sa BIR ay yung basic estate tax, no? Tungkol sa pag-assess, no? Kung magkano ang babayaran para mailipat ang ownership ng o estate ng namatay doon sa kanyang tagapagmana. So, I don't know kung aabot pa kayo, pero kung masigasig kayo, no? Pwede naman po kayong mag-apply pa, makapag-avail po kayo ng estate tax amnesty kasi hanggang June 14 po ito, 2025. Ang gagawin ninyo, kasi nagsusolo na lang kayong o surviving heirs, kung tawagin, no? Ay magpagawa kayo sa lawyer ng affidavit of self-adjudication as sole heir, no? Upang sa ganon, may submit nito sa BIR, no? Mag-comply din po kayo sa tinatawag natin publication requirements for 3 consecutive weeks hinggil doon sa settlement ng estate ng inyong mga ninuno, okay? Ngayon, bayaran po ninyo, mag-apply po kayo doon sa tinatawag nating sa BIR, no? Ng estate tax amnesty. Ang kailangan lang naman sa BIR, kayo mismo, okay, inyong kinatawan, may SBA kayo, ay ilista po nyo doon sa tax return ang mga naiwang properties ng inyong mga ninuno para may basihan po ang BIR na mag-submit, mag-compute po ng inyong mga requirements, ng inyong babayaran. Makipag-ugnayan po kayo, no, sa BIR sa lalong madaling panahon kasi po para malaman po ninyo, may video tayo rito, no, sa mga mandatory requirements na dapat isubmit ninyo, no, sa BIR for purposes of payment of the estate tax, availing of the estate tax amnesty, okay? At kailangan na lang ninyo yung e-card pag later on na, no, ay makomply na ninyo ang mga ito at kakailangan nyo ito sa pagparehistro ng inyong settlement of estate. Ang importante muna, mabayaran muna yung estate tax due para hindi na kayo mapapatawan pa ng penalty interest charges. Lamang na kayo pag may alam sa batas.